31 yata yun. Pero pag inuulit pa siya nalipat, wala ka pa. Tama ka ha? Yan talaw ng ate mo. Kasi binabayaran ko naman yung sasakyan, wala nang tao. Ngayon sinanay. Taalam lang. Ha? Oo, dapat mga alas 4. Hello, kamusta? Subject. Praise God. Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat sa atin. Pagkasubilan sa gawain ng Panginoon. Aawit tayo sa Diyos. Ang masiglang awitin. Walang imposible. Walang imposible sa ating Panginoon. Minsan pa. Tuloy lang para Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Praise so much. Lord. In the name of the Holy. Trust the Lord. Walang imposible sa ating Diyos. Sa tingin mo, kaya sa buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya, hallelujah. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagkalangin. Higit pa sa'yo inaasa, higit pa sa'yo sinisipin. Ibibigay ng Diyos, pangako niya totoo, sobrang pagpapala. Tanggapin na, walang imposible, one more time. Walang imposible sa ating Diyos. Hallelujah! Kayang-kaya niya gawin lahat. Kahirap man ang simo, hirap. Sa tingin mo'y kahirap ang buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya Kristo Lord. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagkalangin. Higit pa sa'yo inaasa, higit pa sa'yo sinisipin. Ibibigay ang Diyos, ako niya totoo, sobrang pagpapalay. Tanggapin na, Diyos makapangyarihan, hallelujah. Diyos na makapangyarihan, hari ka na hasta-hasta sa ating puso ay nananahimik.
kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinag-inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kaya sukatin ang pag-ibig mo. Ang pag-ibig ko, Jesus, iyong binigay sa akin. Tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, Panginoon! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nasasaya sa piling mo. Salamat, salamat, Panginoon, ako sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo, Diyos. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Yes, O God! Ako'y masasaya sa piling mo. Purihin natin ang Panginoon, palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Hallelujah! We give honor and praise to the Lord God Almighty. Tayo sa Diyos ng malaman inawitin ang natin Panginoon. Hallelujah. Praise. Pili tayo sa presensya ng Diyos. Ay magtuyala sa pag-ibig. Praise the Lord. Kung mayroon lamang ako sa iyong buhay, hindi pagkakait lahat sa iyong ibigay. Gayon pa man sa aking isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang hukay. Gaya ng dagat na hindi makapagay sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatangi ka naman ako, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintan iyong hingin, kalakip na awitin. Sa pawitra ng Panginoon, praise, hallelujah. Kung mayroon lamang ako sa iyong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibigay. Gayon pa man sa'king mag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang walang hanggan. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatangi kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsisa
himong Yesu lugar narito dahil sa biyaya mo habang buhay magpupuri sa'yo pupurihin ka sa awit itataas ang aking tinig itatapal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking tinig, itatapal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Minsan pupurihin natin, Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Praise God! Glory, glory to Jesus! Thank you, Lord! Panginoon, sa bigyan at pagpapalaw ka! Hallelujah! God Almighty! In the name of our Lord, we surrender our lives in the name of Jesus Christ. Glory to God! Glory to Jesus! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Salamat, Panginoon! Yesu ka! Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Isa pa, Jesus sa'yo ang kapurihan, Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. For last time, Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatapal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatapal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Purihin natin, Panginoon, palakpakan natin, Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Thank you, Jesus! Glory to God! We worship you, God! We thank you, Lord! Hallelujah! Salamat, salamat!
Praise God. Para sa ating announcement at worship schedule, meron po tayong tagalangin araw-araw from Monday hanggang Sunday. Ating morning devotion, 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga, Sunday school. Sa pagtuturo, pag-aaral sa salita ng Diyos ay 9 a.m. ng umaga. Kung meron kayong mga katanungan, ay dumako tayo dito sa gawain ng Panginoon. 10 a.m. naman ating Sunday morning worship at 6:30 p.m. Sunday evening, same time din ng gabi ng midweek service natin every Wednesday. Gabi din ang start. Ating dalangin ng ating Pangulo, ating bansang Pilipinas, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., padalahin mga government officials. Dalangin natin ang kaayusan ng bansang Pilipinas, magkaroon ng kaligtasan ng salita ng Panginoon ay maghimasok sa kanilang mga buhay. Dalangin din natin ating mga leaders international, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, sama din natin ating national leader, Pastor Boy Tesipita. Dalangin natin mga pagkakalinyo ng iglesia, ang suporta ng bawat isa, at ang ating mga leaders din sa regional, Pastor Juan Belevipura, Pastor Naro Butay, Pastor Ernie Arente, Pastor Charlie Varias, Pastor Yelzabel, at ang ating ng iglesia, Pastor Rico Herrera. Padalangin natin ang kalakasan ng ating mga pastor, ang silahan ng kanilang pangatawan, at ang mga karamdaman nila ay pagalingin ng ating Panginoon. Pwede natin ang Pelong Baclaran Daughter Churches, Pastor Percy Valbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Saber, Pastor Narso Llano, Pastor Juan Carnosa, Pastor Junle Buchayda, Pastor Sam Pulpul, Brother Jinson Begon, Brother Noel Abaca, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Chavez, Pastor Jess Pancho, at Pastor Larry Tumaya. Sama din natin mga missionary churches all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, Israel, Indonesia, Japan, at sama din natin mag-pray ang bayang Antipolo Upper, ating pastor, Pastor Lusen, ang isang bayan, spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation and deliverance sa Ulaking. Dalangin natin ang sa Gusali, sa lote, at ang transportation vehicle ng gawain ng Panginoon. Healing in prayer request, padalangin natin ang himala sa aking kapatid si Sir Garcia, at sa aking Lord at ang aking ama, Bonifacio San Pedro, Alberto San Pedro, kompletong kagalingan, Lidro Rizal at Tulo, Pastor Pomping, at ilapit na sa Panginoon kung mayroong mga karamdaman ngayong gabi. Pag-pray natin at ipapagalingin ang ating Diyos. Pag-pray din natin ang ating mga activities itong darating na Sabado. Meron po tayong Jubilee Service sa Baclaran, January 31st, 2026. Ating mga gawain pa sa Pebrero, Conference Night sa Feb 12, Regional Conference, Lucena, Feb 16 to 20, ang ating impact team sa buwan ng Marso, March 21, at ang ating Harvester Homecoming sa Baclaran ay April 2 to 4. At ang ating Metro Manila International Double Conference sa buwan ng Mayo, May 4 hanggang 8. Praise God. Sa parang pabalita ang ating pastor, ang magbubulat. Hallelujah. Baka tayo dumako sa pagbibigay, tayo mananalangin, pero baka tayo mananalangin. Sama tayo ating kapatid, Brother Eldan. Minsan papurihin natin, palakpakan at pinusas natin ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Praise God. Hallelujah. Makilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, God, aming Panginoon. Lumalapit sa iba na trono, nagpapakumbabang puso, Panginoon, God. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang aming bansa, Panginoon. Samahan mo po, Panginoon, ang banal na Espiritu, Panginoon, ang aming bansa, Panginoon, makakilala sa iyo, dakilang Diyos. God, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang government, Panginoon. God, mahimasok ka, Panginoon, mga ilang ka, Panginoon, sa mga nangyayari sa kaganapan, Panginoon, sa government, Panginoon. Ikaw, Panginoon, matas. Ikaw magbigay ng kapayapaan, Panginoon. Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga international leader, national leader, Panginoon, God, ingatan mo ang kanilang kalusugan, Panginoon, ang aming pastor, ang aming magistrates, Panginoon, Pastor Rico Herrera, nakilang Diyos mo kong sama ng banal na Espiritu, Panginoon, ingatan mo, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang may mga karamdaman, nangangailangan ng kagalingan, nagmumula sa iyo, Panginoon, God, ipuwi mo po ito, Panginoon, alam namin sa mga oras na ito, Panginoon, na binigyan mo sila ng himala sa kanilang buhay, Panginoon, Lord, dinadalangin din po namin ang gawain mo sa lugar ng Antipolo, Panginoon.
God, patuloy kang magbangon, mamigtas ng mga kaluluwa, mga tahanan, mga pamilya, Panginoon. Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga aral ng salita, ang lingkod, Panginoon. Bahira mo ng banal na langis, Panginoon. God, ikaw pa rin ang mangusap sa iyong mga anak. Magbukas ka ng mga isipan, mga kaluluwa, Panginoon, Lord. Lalabas kami sa tahanan ito, dahil ng pagpapala, kalakasan, spiritual, Panginoon. Ito pong samot dalangin sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, O Lord God. Kamayang magpagkata sa isa't isa, witanan ng Panginoon sa Father's house. Glory to God. Di ka nag-iisa sa Father's house ay marami kang kasama. Ang kanyang malulog, isipin mo mayroon yun. Father's house ay hindi ka nag-iisa. Amen. So, sa kong magandang gabi, ito pala ang ating huling linggo. Amen, ng buwan ng January 25. Nakakaisang buwan na mula ng Kapaskuhan. 25 na isang buwan na mula ng Kapaskuhan. Mula ng bagong taon, nakaka 25 days na tayo. Okay, so dalangin natin sa Panginoon na napagsama ng ating Panginoon sa kanyang gawain. Okay, ating panandaliwali lamang yung ating mga gawain. Couples night natin sa February 12. Ganun din ang youth fellowship sa 13 ng February. Couples night ng 12, tapos kinabukasan ay youth fellowship. So, nasa sa inyo yan, mga kabataan. Kung gusto nyo maranasan, yung pakikipag-fellowship sa lugar na yaong, ang Baclaran Church. At ako'y naniniwala, kasama doon yung halos sa ilan na ba ng Brother Church ng Baclaran? Alam mo kung 12 yata, o 15. Hindi ko na maalala. Okay, so yun lang ang kailangan nating pabalita. Sa Lucena ay Bible Conference sa February 16 hanggang 20. Yan po, kung mapupunan nyo, ang buhay natin ng mga Kristiyano ay yan ang umiliko. Puro gawain. Puro gawain ang ating Panginoong Jesus. Okay, so Jubilee naman sa Baclaran sa buwan ng February ay 27. 28. Jubilee ito. 28 nga ba? Kasi binato kasi hindi ko alam kung yung totoo ngayon. Hindi ko pala na-erase yung isa. Okay. So yun lang ating balita. At sa 31, yung ating Jubilee night sa Baclaran. Meron din na konferensya sa General Santos. Meron pong konferensya doon. Sa sponsor po ni Manny Pacquiao. Hindi, biro lang. Taga-dinsan yun si Manny Pacquiao. Okay, so 5 araw din yun. Hanggang Lunes, hanggang Biyernes sa General Santos konferensya. Kaya kung nakikita ninyo, ang dami ng konferensya natin. Halos monthly, meron tayong konferensya. Okay. Kaya lang, ang konferensya lang naman natin na nakapokus tayo ay dito lang sa Mandaluyong. Dahil yan ang ating national church. Malapit tayo dyan. Yun nga lang, kaya pumupunta tayo ng Lucena dahil una kasi halos ang karamihan ng mga pastor na narito sa Metro Manila ay galing Lucena. Yun ang totoo nyo, kaya hindi namin malimutan yung Lucena. So, Pastor Boyet ay lahat ng konferensya
tinadalawan yan. Kaya yun ay laging wala sa kanila. Kaya sa totoo lang ay pagod na pagod yun. Ay lahat ng conference tinadalawan nun. Hanggang sa kanarating lang nila, galing Prescott, Arizona. Okay, so yun lang ang ating ilang pabalita. Yung pledges natin, magkano i-aapunan mo, Chacha? Meron kami pong pledge dahil may gaganapin po ng sa April 2 ay may gaganapin po ng harvester homecoming. So parang mini conference yun, dahil 3 araw yun. Kaya sa aking pagkakaalam ng aking anak ay kuha na ng lugar doon na tutuluyan namin. Hindi ko alam na kung sa loob o sa labas ng mental, hindi, dito lang yun. So, magkano? At yung wala pa diya, pwede kayo makikabahagi. Magkano yung computation mo? Bakit sabi ko sinata? Ba't nanunulo ka dyan? Hindi, magkano din nasa iyo mo na papel ko lang yan, dahil sa pangalan eh. Kaya na lang kung after service. Okay, sige, mamaya na lang after service at okay, so sa merong gusto pa maging kabahagi niyan, ay mamaya ay pwede natin yan kung magkano na halos lahat yan. Okay. Baka magulat si Pastor Rico Herrera kung may umabot ng 100,000. Hallelujah. Praise God. So, pag umabot niya ng 100,000, baka mula Huwebes hanggang Sabado, ako ang speaker yan. Biro lang, ano tayo, mga makit. Kami ng mga kapwa ko, pastor rin ako, ang nasa. Okay. So, dala ko naman po tayo sa pagliko ng pananalapi para sa kawain ito ng ating Panginoong Yesus. So, ito yung ginamit natin dito. Kung bakit tayo nagliko ng pananalapi, dahil sinusuportahan natin ang gawain ng ating Panginoon. So, hindi na mo maghahamon patungkol dito dahil alam ko hamon na kayo dito. Naunawaan dito, ito'y kalooban ng ating Panginoon. Natawakan ko si Erdan, at tayo pangunahan dito sa gawain ito ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Okay. So tayo manalangin sa Panginoon, dakila at tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Maraming pong salamat sa kabutihan mo. Inaari po namin ito isang pribilehiyo, maging kabahagi ng iyong gawain o God sa pag-shoulder ng gawain o dakila ng Diyos. God, maraming pong salamat sa iyong kabutihan o God o sa pangalan ni Jesus. Ikaw ang magpala ng iyong mga anak. In Jesus' name. Amen. So, minsan pa, kawitan natin ang Panginoon. I got my mighty God. Mighty God, to love the Lord. I got my mighty God, to love the Lord. I got my mighty God, to love the Lord. Isa pong magandang gabi sa inyong lahat. Salamat sa mga manunod. Pagkalaki kayo ng ating Panginoon Diyos. Amen. Tayo darako ngayon sa salita ng ating Panginoon. Sa Matthew chapter 4, pero bago po yun ating basahin, mayroon pong kwento. Mayroong kwento, isang mag-asawa ang naghanda para sa kanilang anniversary mag-asawa. Kwento lang ito. Kaya huwag na natin alamin kung ilang taon na yung anniversary nila. Ngayon pala 26 na, so ibig sabihin nasa 35 years na kami ni Mrs. Sa taon ito, ang aming i-celebrate ay 36 years. Ang i-celebrate namin salamat sa kabutihan at sa himalang ng Diyos.
Kung wala po ang ating Panginoon, ay hindi ko alam kung kami aabot ng ganun. Amen. At panalangin po natin sa Panginoon. Sama niyo po kami sa panalangin. Dahil po may pag-atake sa mga mananampalataya, o pray po yung pag-atake sa amin ng mga likod ng Panginoon dahil sa amin nagsisimula ang gawain ng Panginoon. Okay, merong kwento, isang mag-asawa ang naghanda para sa kanilang anniversary mag-asawa. At dahil sa sila isang mag-asawa, dumadalo sa isang Pentecostal church. Pag sinabing Pentecostal church, o mga born-again Christian, para wala nang masyadong kastuligot. Mayroon silang pastor, Pentecostal church na. At ang pastor ay inimbitahan nila para sa handaan na iyon, para i-bless. To make a long story short, kumain sila. Siyempre, yung mga kalalabasan nun. At pagkatapos nila kumain, kaunting kwentuhan, at pagkatapos pumasok ang mag-asawa sa loob ng kwarto nila, at sinabi ng babae, "Love, asan na yung 2,000 ibibigay natin kay pastor na pera?" Sinabi ng lalaki, "Ay, patong ko doon sa salas, kami lamisa sa tabi ng flower vase at no Bible." Pumunta ang babae upang tingnan at hindi niya nakita at sinabi ng lalaki, "Hanapin mo mabuti." Sinabi ng babae, "Wala kalagahan." Kasabay nito, nagpaalam ang pastor at sinabi may dadaanan pang kakatiran o pang i-follow up. At sinabi ng mag-asawa, "Sige po pastor, mag-ingat po kayo." At pagkaalis ng pastor, inatap ng mabuti ng mag-asawa ang 2,000 piso at hindi talaga nakita ng mag-asawa. Nabuo sa isip ng mag-asawa ang hindi magandang pag-iisip. Bakit mawawala yung pera? Dalawa lang naman tayo dito at si pastor. Nakasama niyo na si pastor. Dahil doon pinag-isipan ng mag-asawa ng masama ang pastor. At isang plano ang nabuo sa kanilang isipan kung si pastor ay hindi mapagkakatiwalaan sa maliit na halaga, bakit natin ipagkakatiwala ang buhay natin sa kanya. So mula noon, dumalang na ang pagdalo ng mag-asawa hanggang sa tuluyan ng 6 na buwan na straight na sila hindi dumadalo. Hanggang isang araw, di inaasahang nagkasalubong sila sa isang mall. At kinumusta agad ng pastor ang mag-asawa. Sa una, nagtatahilan sila as nabisi sa trabaho. Kaya hinako ng pastor na magbigay ng panahon sa Panginoon at dahil nasusuko ang mag-asawa, ay napilitan na silang sabihin ng totoo ang itinatago nilang sama ng loob sa pastor. Sabi ng babae, "Pastor, ang totoo, naalala mo ba yung nagdaang anniversary namin mag-asawa? Magbibigay sana kami ng 2,000 sa iyo nung araw na iyon. Pero ang nangyari, hindi namin naibigay kasi nawawala. Tayo lang namang 3. At wala kaming sino mang naging bisita ng araw na iyon." Biglang napalaki ang mata ng pastor. At sinabi, "Naku, pasensya na kayo. Nalimutan ko. Dumating kasi ako sa inyo ng araw na iyon at nakita ko yung Bible na nakabukas at nakapatong sa lamesa nyo at nakalagay sa Bible yung pera. Inisip ko na baka may dumating na ibang bisita kaya isinara ko yung Bible. Pasensya na kayo. Nalimutan ko sabihin sa inyo bago ako umalis." Dahil doon namula ang mag-asawa sa hiya. Dahil lumalabas na 6 na buwan ng straight na hindi sila nagbabasa ng Bible. Kaya hindi nila nakita na naroon pala ang pera. Basahin po natin ang Matthew chapter 4 verse 4. Simpleng bagay lang po ito. Napakasimple na pangungusap. Matthew chapter 4 verse 4. Dadapat siya'y sumagot at sinabi na susulat, "Hindi sa tinapay lang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos." Dakila, tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa,
Hinihingi ko po na samahan mo ang iyong salita sa mga oras na ito. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong salita at magbigay ng kalakasan hamon sa aming mga buhay. Marami pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Nice kong mangusap sa paksang living in the God's Word. At una na nais kong bigyan ng pansin, living without Word of God is not good for man. Hindi po maganda at hindi po mabuti. Kwento lamang po yun, pero yung ay napakalaking katotohanan. Hindi mo po pwede ikaila na yun ay hindi nangyayari. Ang mabuhay ng walang salita ng Diyos ay magbubunga ng hindi mabuti. Yan, nakita natin yun sa mag-asawa. Dahil bihira silang humipon ang salita ng Diyos, namuhay sila sa hindi mabuting attitude at character. Kaya ang taong nabubuhay ng walang salita ng Diyos, masasabi kong hindi mabuti ang katayuan nila sa buhay. Mananatili ka sa masamang pag-iisip sa iyong kapwa. Puro pagdududa. Mananatili ka sa sama ng loob o hinanakit sa maraming bagay. Yung pong ipinapakita ng ating introduction. Kaya nga sabi ng aklat ng awit 119, 101, awit 119, 101, aking pinigil ang mga paa ko sa lakat ng masamang lakad upang aking masunod ang salita mo. Ibig sabihin, maraming lakad si Haring David. Pero tinitigil niya ang kanyang layas na paa para masunod niya ang sinasabi ng Hebreo 10:25. Huwag mong kaliligtaan ang araw ng pagtitipon, lalo na't namamalas mo na malapit nang dumating ang Panginoon. Ang ganda yung aking pinitigil ang mga paa ko sa pagdinig. Yan sabi nito, upang aking masunod ang salita mo. Akad ng awit, akad ng unang Juan chapter 2 verse 14. Kayo'y aking sinusulatan, mga ama, sapagkat inyong nakikilala yung buhat pa ng pasimula ay siya na. Kayo'y aking sinusulatan, mga binata, sapagkat kayo'y malalakas at ang salita ng Diyos ay nananahan sa inyo. At inyong dinaig ang masama. Hindi mo kayang daigin ang daigin, ang kasamaan sa daigin, kung hindi ka nag-rely sa salita ng Diyos. Diba sabi nito at ang salita ng Diyos ay nananahan sa inyo at inyong dinaig ang masama. Pinapakita rito ang kahalagahan ng salita ng ating Panginoon. 2 Samuel chapter 22 verse 31. 2 Samuel 22:31, tungkol sa Diyos, ang kanyang lapat ay sakdal at ang salita ng Panginoon ay subok. Siya ay kalasag sa lahat ng sa kanya'y kumahandlong. Kaya sa aba ng mga taong hindi nagpapahalaga sa kanyang salita. Naresolba na sa amin. Napalaya, ba mahirap yung mamuhay ka ng halos straight ng aming na buwala, puro kasama ng loob. Diba? Tapos nakikita mo pa, dadalo ka doon, naka-smith ka. Siguro pag umahataw yung pastor na sa mga magnanakaw, siguro, yung mag-asawa, ganun, di ba? Dahil ang isip niya, kinuha mo nga yung 2,000. Ako ano na ibig ko sabihin? Mahirap mamuhay. Yun nga ang sinasabi ko. Kung wala ang salita ng Diyos sa buhay ng isang tao, mahirap makasurpay. John chapter 6 verse 68, sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pagsisipaloon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Para kay Simon Pedro, si Jesus ang nagbibigay, yung salita ni Jesus ay buhay para sa kanila. Bakit sinabi yung ating Panginoon? Dahil sinabi ng Panginoon, kaya lang naman kayo sumusunod sa akin dahil
Yun ay pagkatapos na maghimala siya sa 2 tinapay at 5 isda. O 5 tinapay at 2 isda. Pagkatapos niya maghimala doon, kumain ng 5,000, gustong agawin ng mga Hudyo ang Panginoon, pero siya ay lumikas at sinabi niya, kaya lang naman kayo sumusunod sa akin ay dahil pinapakain ko kayo. Huwag kayong magsigawa sa pagkain na papanis. Dahil sa pagkain na papanis, yun ang sinabi niya. At dahil doon nagsitalikod yung 5,000 na pinakain niya. Kaya hindi epektibo yung magpapakain ka. Baka maging mag-fellowship, ginagawa yan magpapakain. Tuwing may service, lagi mayroong isang bandihado, malaking tagyasi na tumutunog ng lugaw. Lagi sa ibang fellowship, ginagawa yan, pero hindi. Pwede, minsanan na, maaari 1 buwan, 1 beses, pero yung sasabihin mong araw-araw, ang bumulaw ang gawain ng Diyos niyan, ay sigurado puno. Siguradong puno. Pero pag nawala na yung lugaw, wala na rin yung tao. Yun ang totoo nun. Kaya dahil doon, nag-alis ang 5,000, kaya sinabi ng Panginoon, kay Simon Pedro at doon sa 11 kayo, iiwanan nyo rin ba ako? Magpasabi ng salita ng Diyos. Nakikita nyo ganyan magsalita si Jesus. Hindi niya sinabi, kayo, gusto nyo ba yung salita ko? Hindi. Hindi i-adjust ko. Medyo gagawin ko ng kaunting balang at lugaw. Hindi nyo sinabing gano'n. Kayo! Aalis din ba kayo sa akin? Dahil sinabi ko kayo ay lumalapit na sa akin at pinakakain ko kayo. Ano sagot ni Simon Pedro? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Para kay Simon Pedro, ang salita ni Jesus ay buhay. Para sa iyo, ano ang salita ng Diyos? Ephesians chapter 5 verse 26. Ang sabi rito, upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Kung wala po ang salita, hindi malilinis ang buhay ng tao. Hindi tayo pwedeng mabuhay nang wala ang salita ng Diyos. Kaya sinabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Kung ang ugali ng mag-asawa ay ang magbasa, dapat sana matagal nang nahugasan agad ang kanilang masamang pag-iisip. Hindi nangyari dahil tama magsaliksik. Yun kasi pangangaral ko kanina umaga. Hindi ka makakapasok sa langit kung hindi ka marunong magsaliksik. Pangalawa, as bigyan ng pansin, living apart from God's promise is dangerous. Ang mabuhay ng hiwalay sa pangako ng Diyos ay mapanganib. Yung pangalawang punto na ito, namin ko din nakuha kay Pastor Larry Dumaya. Yan na nabanggit ko nung nakaraan, nagpa-vlog siya at pinakikinabangan niya yun. Evangelism, katalino. Nag-evangelize na siya, kumikita pa siya. Saturday, nakita siyang grupo, sinabi niya, Brad, baka naman pwede makibitahan kayo sa church bukas Sunday. Sa ikatutubin nyo kasi ikaliligtas nyo. Ay, Pastor, may gawa kami bukas eh. Siguro baka sa isang linggo. Sabi naman ng isa, ay, baka mo sa sa isang buwan. Kasi meron po kami gawa rin eh. O, pag hindi po sigurado po, sabi naman ng pangato, sigurado po sa ikatlong buwan. Sabi ni Pastor Larry Dumaya, alam niyo mga kapatid, libo ang pangako ng Diyos sa Biblia. Pero walang pangako ang Diyos na bukas ay magigising ka pa. Kapag naman, oo nga naman, talagang nagliwanag sa isipan ko yung oo nga naman. Napakarami ng pangako ng Diyos. Pero hindi siya nangako
ngayon ang araw ng kaligtasan, hindi bukas. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Yung na sinabi ng Panginoon, ngayon ang araw ng kaligtasan, hindi bukas. Yun ang pangako ng Panginoon. Pero yung sasabihin mo sa isang linggo, sa isang buwan, walang pangako ang Diyos. Hindi siya nangako na bukas ay tumatawa ka pa. Hindi siya nangako ng gano'n. Kaya paano mo masasabi? Kaya ito yung ibig ko sabihin, ang mabuhay ng hiwalay sa pangako ng Diyos ay mapanganib. Kaya huwag kang lumabas sa pangako ng Diyos. Huwag mong pairalin ang iyong sarili kaisipan, iyong prinsipyo at mentalidad. Magpairalin ka sa pangako ng Diyos. Magbuhay ka sa ilalim ng nasasabot ng pangako ng Diyos. Dahil yan, sigurado, secured ka, ligtas ka. Pero kung mamumuhay ka at pipilitin mong lumakad sa iyong sariling karunungan, ayaw mong magkasakop sa pangako ng Diyos, ang Diyos ay nangangako sa iyo. Pero iba ang pinangahawakan mo sa buhay. Makanganib yan. Aklat ng Joshua chapter 1 verse 9, hindi ba kita inuutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni man lupay-pay man, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo sa kamang pumaparoon. Pangako ng Diyos yun, na kung magiging tapat ka sa Kanya, magpapakalakas ka at magpapakatapang ka, sasamahan ka ng Diyos. Ang tanong, kanino ka nagpapakalakas? Ay, mga taong nagpapakalakas ay sa Ginebra, San Miguel. Diba? Pag nakadroga, ang lakas. Sinong marako ito? Nalala ko yung pinsang ito, hindi ko na nababanggitin, dahil baka ang may talaan. Sikas-sikas at mayabas yun. Pumarap doon sa pulis, dahil nagkakaroon eh. Kaya ano ngayon? May problema ka? Tumakbo, pagtakbo, binaril, kumakot dito, tinamahan dito, labas dito sa kabila, takbo pa rin. Di mo ako kakamutan. Ang lakas ng loob eh. Ang tibay tao, pag nakabloda, ang tibay. Pero sabi ng Panginoon, magpakalakas ka, magpakatapang ng mabuti sa salita ng Diyos at sa pangako ng Diyos. Yun ang dapat. Ang buhay ko noon, nung ako'y nagtataksi, share ko lang. Nung ako'y nagtataksi, ako ang nagtataksi ako, ang nagpapalakas sa akin ay ang pangako ng dispatcher ko. Ang pangako kasi ng dispatcher ko, kung maiingatan walang galos ang sasakyan at makapagbibigay ng boundary ng buo, ay may isang saang bigas ka at may incentive ka pang monthly. Kaya alam ni Mama yan, kakatunggal na ako, ang lakas ng ano sabi puya, straight, araw-araw biyahe, nakukuha ko na naman. Isang sakong bigas, kita ni Mama, dala ko lang isang sakong bigas. Bakit? Natawa kayo, dahil nagpapakalakas ako doon sa pangako. Amen? Bukod pa, ang pangako ng may-ari ay magbibigay ng award sa pangunahing driver na kada taon ay pipili ng pangunahing driver na magkakaroon ng boundary hulog na pagdating ng ilang taon, iyon na ang nasabing taxi. Palo ka naman. Mapili ako. Pagdating ng yung boundary ko, pagdating ng 5 taon, akin na yung taxi nito. Ay, Toyota Vios, yung super na pa, tawagin namin ko. Ang bagong-bago. Ganado. May ari Jack Liner, kaya naniniwala ako yung panahon ngayon. Ang yaman-yaman, Jack Liner, sumakakala ng Jack Liner, ang daming bus niya. Pero Quezon kasi yan, may ari na. Ang may ari batang-bata, kasi kitad ko lang ang panahon ngayon. Hindi, kasi kitad ko talaga ngayon. Sabi ko, batang pa nito, yaman ang agad. Kaya lang dito na abot na mag-boundary tulog eh. Kasi nag-resign na ako. At mas gusto kong magpakatibay at magpakalakas kay sa pangako ng Diyos. Amen? Pero
ganito, hindi makapag-resign sa trabaho kahit hanggang sa gawain ng Panginoon dahil ang hinihintay nila yung retirements nila. Baka mabigyan sila ng 4 na milyon. So, kung manilig ko sabihin, saan tayo nagpapakalakas? Kalau sabi ng ating Panginoon, ano pagkakabanggit ng Panginoon, hindi ba kita inuutusan, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti? Huwag kang matakot, imanupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Mga kapatid, hindi lang ako ang Diyos na hindi ka makakaranas ng gutom. Tandaan niyo yan. Hindi lang ako ang Diyos na hindi ka makakaranas ng gutom. Pero nangako ang Diyos na kung uunahin mo ang kanyang kaharian, idaragdag niya sa iyo ang lahat ng bagay na kinakailangan mo. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat daw ng pangangailangan mo ay ibibigay sa iyo. Itutuloy po, hindi nangako ang Diyos na hindi ka makakaranas ng gutom, pero nangako ang Diyos na kung uunahin mo ang kanyang kaharian, lahat ng pangangailangan mo ay kakakatapuin niya. Hindi siya nangako na hindi ka mawawalan ng pera, pero siya nangako na kung ibibigay mo ang nararapat sa kanya, pupunuin niya ang iyong tahanan ng pagpapalang walang sapat na kalalagyan. Malakias chapter 3 verse 10. Dalhin ninyo ang lahat ng inyong ikasampung bahagi at bubuksan ko ang langit at iuulog ko ang pagpapalang walang salit-sigit na kalalagyan. Saan ka nagpapakalakas? Saan ka nagpapakalakas? Sa kampanya mo? O sa pangako ng Diyos? Hindi siya nangako na hindi ka mamamatay, pero nangako siya na muli kang mabubuhay sakaling ikaw ay mamatay. John chapter 11 verse 25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na muli at ang kabuhayan ang sumasampalataya sa akin bagamat siya'y mamatay, gayon man mabubuhay siya. Saan ka nagpapakalakas? Sa pangako ng Diyos. Yan, nalikha yung kanta eh. Nasaan yung kanta? Di niya sinabing laging may araw na o kaya'y di na uulan. Give him all for Jesus. Sinakakal na kanta yun. Hindi siya nangako na hindi uulan. Pero nangako siya na hindi kanya papabayaan. Deuteronomy chapter 28 verse 1. Ganito po ang sinasabi. Agad ang Deuteronomy chapter 28 verse 1. At mangyari kung iyong titingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Verse 2. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. 3. Magiging mapalad ka sa bayan at magiging mapalad ka sa parang. Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa at ang bunga ng iyong mga hayop at ang karagdagan sa iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Verse 6, magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Verse 8, igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamali at sa lahat ng pagpatungan mo, ibig sabihin sa lahat ng hawakan ng kamay mo, ano man itayo mong business, yun ang ibig sabihin yan. Sa lahat ng pagpatungan mo ng iyong kamay ay pagpapalain ka niya sa lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. At gagawin ka, verse 13, 28:13 ng Deuteronomy, at gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. At ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasalitain kung iyong diringgin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito na iyong sundin at gawin.
Gagawin mo yun? Pangako ng Diyos yan. Saan ka magpapakalakas? Saan ka magpapakatapang? Saan ka magpapakalalaki? Pinuhin mo pati yung ganda ng ages. Sinira ng Panginoon. Yung ganda ng ages. Gulong ng buhay. Di ba? Patuloy sa pag-ikot ng mundo. At ilalim nasa ibabaw na nasa ilalim naman. Di ba? Ganun ba yun? Ang sabi nito, hindi ka kailanman mapapasa ilalim, kundi lagi kang nasa ibabaw. Pangako ng Diyos yan. Ano sabi doon? Kung iyong susundin o magpapakalakas ka sa pangako ng Diyos. Yan ang dapat natin maunawaan. Pangatlo, at ito kung magtatapos, to live without the Word of God is unstructured. Magulo. Walang kaayusan. Kaya yung mag-asawa, pero mo, aanin na buwan. Grabe ka rin yung pastor na dugo na ako. Yung araw-araw, pinupulutan niyo yung pastor, hindi niya alam siya nung mayroong kakulangan. Nagtamad magpasa ng Bible. Ano ba ibig ko sabihin? Kaya sabi ng Joshua chapter 1 verse 8, ang aklat ng ito ng kautusan ay huwag maihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayon, iyong pagiginawahin ng iyong lakad, at kung magkagay magkakamutan ng mabuting kawakasan. May kaayusan sa taong naghahawa sa salita ng Diyos. Pero ang taong hindi naghahawak sa salita ng Diyos, ano sabi doon, magiging magulo. Yung Deuteronomy, patungkol sa pagpapala, Deuteronomy, yung pangako ng Diyos, 28, sabi doon, hindi ka magpapautang, bagkus o hindi ka mangungutang, kundi bagkus ikaw ang magpapautang. Pag tinapos mo, makasunod mo, kabalik ka lang. Dahil sa hindi mo sinunod ang utos ko, magiging kang mangungutang at kailanman hindi ka makakabayad ng hindi mo pagkakautang. So, kabalik ka lang, masunod ang basahin mo. Yung binasa kasi natin puro blessing eh, kapag sumunod ka sa Panginoon. Ang sabi doon, na magiging mahirap ang iyong pagpasok at ang naging paglabas mo ay magiging mahirap. Kabalik ka lang na. Sa Bible, isang lalaking lumpo ang 38 years ang paralisado. Walang ayusan ang buhay, umaasa sa wala. Pero nang marinig niya ang salita ng Diyos na bago ang lahat sa buhay niya. Sa John chapter 5 verse 5, John chapter 5 verse 5 to 9, ganito ang sinasabi. At naroon ng isang lalaki na may 38 taon nang may sakit, nang makita ni Jesus na siya'y nakahandusay at mapagkilalang siya'y manaon ng panahong may sakit, ay sinabi niya sa kanya, ibig mo bagang gumaling? Sumagot sa kanya, ang lalaki may sakit, Ginoo, wala ng taong maglusong sa akin sa tangke, pagkalawkaw sa tubig. At dapat samantalang ko'y nakaroon, nakalusong na muna ang iba bago ako, kasi meron doon tangke. Ang mentalidad nila, mayroong tradisyon o kasi kasabihan, na yung tangke na yun ng tubig, kakalaw ka rin doon ng anghel yun. May pagkakataong daw, sa daw, sabihin daw na, walang kasiguraduhan, nagkakalaw yung tubig. Pag gumalaw yung tubig, magkakaunahan ng lahat ng may sakit doon, na naroon sa palibot ng tangke na yun. At kung sino yung maunang bumaba o lumuko, ay gagawin sa kanyang naramdaman. May paralisado siya. Makita man niya yun, ano sabi ko, usat-usat siya, ganun gapa, may mga mabubuhat sa kanya, kaya sabi na, kalaw kami man ng anghel yun, may mauna na sa akin, bago ako. Kasi meron doon, pingaw lang ang kamay. Hindi naman pilay. Mabilis tumakbo. Kaya yung sabi na, alam ng Panginoon yun, wala ka talaga siyang pag-asa doon, pero naroon siya, 38 years, na walang kaayusan ang buhay niya. Pero nang marinig niya ang tinig ng Panginoon, verse 8, sinabi sa kanya ni Jesus, magtindig
Tumigil ka! Buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka at tanda kay gumaling ang lalaki at pinuhat ang kanyang higaan at lumakad noon ngayong araw ng Sabat. Ipinagpapakita na ang kabiguan ng tao ang magbibigay ng kasagutan lamang ay ang salita ng Diyos. Yun ang ipinapakita doon. Kaya ang mabuhay na hiwalay sa salita ng Diyos ay miserable. Walang kaayusan. Ito yung dapat natin maunawaan. Kaya ang tanong po sa ka nagpapalakas o nagpapakalakas o nagpapakatapang. Ulitin ko yung binasa ko. Joshua 1:8-9. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong ibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa nasusulat dito sapagkat kung magkagayon. Kaya sinabi kong magkagayon ay pwede mong suwahin. Iyon ang ibig sabihin nun. Ay pagiginawakin ang iyong lakad at kung magkagayon magkakamuka ng mabuting kawakasan. Hindi ba kita inuutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manlupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo. Saan ka magpupalo? Saan ka magpapakalakas? Ano sabi ng Panginoon? Hindi ba kita inuutusan? Saan ka magpapakalakas? Sa kanyang salita o sa iyong trabaho? Saan ka magpapakalakas? Sa Bisaya? Saan ka magpapakalakas? O sa salita ng Diyos? Iyon po natin ang ating mga ulo. Ang usap ako sa simple, kaya magpangusap. Praise God. Hallelujah. Living in the God's words. Ito po ang ating pamumuhay mula sa salita ng Diyos. Habang lumalapit ang mga manunugtog na living without the Word of God is not good for man. Living apart from God, God's promise is dangerous. Dahil hindi nangako ang Panginoon na bukas ay taglay mo pa ang iyong kalakasan. To live without the Word of God is unstructured. Unstructured. Ay lahat ito ngayon, awitan natin ang Panginoong Jesus. Pray in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Yes, Lord Yes, Lord God. Yes, Lord God. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Sa kabananan Lord, sa iyong karunungan at pagkaunawa, naglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Pero sa ngayon, busy na. Pero nadama ko, Panginoon, mahal kita. Yung pagkaunawa natin. Alalahanin ko natin, walang pangako ang Diyos na bukas, taglay mo pa ang iyong hininga. Yan ang dapat mong maunawaan. Kaya sinabi ng aklat ng Ecclesiastes sa chapter 12 verse 1, alalahanin mo ang may dalang sa iyo sa oras ng iyong kabataan. Na habang hinihilig ang meeting ito, dahil makasakali ako sa online, dito marahil ang iyong pinaninindigan. Darating din tayo dyan, Pastor. Bakit pa hindi?
Sino magsasabi na makakarating ka pa doon? May pangako ba ang Diyos sa iyo? Na mapag-ilingkuran mo siya sa 2027? May pangako ba ang Diyos sa iyo? Na ikaw ay makakapagbalik pa sa 2027? Mula sa iyong pagkalikot? May pangako ba ang Diyos na gano'n? Wala ko nakita sa Bible. Di mo pangako ng Diyos. Pero wala siyang ipinangako na makagawa mo siyang paglingkuran sa darating na mga araw. Bakos ang sabi nga ng 2 Corinto chapter 6, verse 2, ngayon ang araw ng kaligtasan, hindi bukas. Kaya kung ikaw yan, nasa online ka, hindi mo pa nakikilala ang Panginoon, magpailalim ka at magpakalakas ka sa salita ng Panginoon. Kilalanin mo siya. Mauhaw ka sa kanyang salita. Kaya kung hindi mo pa nagagawa tanggapin ang Panginoon at ang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ito ang tamang panahon. Pangungunahan kita ng isang pagtanggap sa ating Panginoon. Panginoon, sa oras na ito, inaamin ko, hindi ko hawak ang ating buhay. Hindi ko hawak ang mga pangyayari. At inaamin ko rin, alipin ako ng kasalanan. Sa oras na ito, pinagsisisihan ko ang lahat ng aking pagkakamali. Kaya sa oras na ito, humihingi ako ng kapatawaran. Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Kaya dahil dito, binubuksan ko ang aking puso. Malaya kitang inaanyayahan. Pumasok sa pinakasentro ng aking puso. At tulungan mo po ako na makilala kita ng lubusan. Panginoon, isulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik ay makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at sa iyong bilangga sa pangalan ni Jesus. Amen. Magpapakasakali ako sa harapan, kinausap ka ng Panginoon. Maaaring gamit ko rin ang kaisipan mo sa susunod na lang ang panahon. Sa susunod na buwan, ipubuhos ko na talaga ang lakas ko sa Panginoon. Aayusin ko na talaga ang buhay ko. Magiging tapat na talaga ako. Sino ang nangako sa inyo na magagawa mo ang mga bagay mo? Magpakalakas ka sa pangako ng Diyos, hindi sa iyong mentalidad at kaisipan. Sa oras na ito, bukas ang altar, pwede tayo lumapit sa ating Panginoon. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Lord of God, maraming salamat sa iyong kabutihan, O God. Oh, salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Ang mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag, ipag-usap, ikaw ang mag-usap sa iyong mga anak. Yes, O God, hallelujah. Lord of God, hallelujah. Lord, tulungan mo po ako lahat ng pangako mo sa kanilang buhay. Kung sila'y magtatalagang magtitiwala at magpapakalakas sa iyong salita. Lord of God, hallelujah. O, tulungan mo ang kawasan ito mag-usap ka sa kanilang buhay. God, pag ninawin mo ang kanyang puso't isipan, makakaragan na ang puso sa in the name of Jesus. God, tulungan mo ang iyong mga anak. God, mag-usap ka sa kanya na bilang Diyos. Ang mga bagay hindi mo kayang pagtiwalain sa puso't isipan niya ito ang buhay. Lord, matuto siya sa lahat ng bagay sa iyong oras. Tulungan mo siya magtiwala sa iyong lubusan. Dapat palay mo ang inamakahanan na ito matusal na sa buhay. O tulungan mo ang puso niya. Ang kanyang buong katapuhan ay nasakot ng iyong salita ng iyong pangakuha. Lord, ang kami Jesus, ipagpalangin mo iyong anak. Mangusap ka sa buhay niya. In the name of Jesus. Hallelujah. Lord,
tulungan mo po ang ina ng tahanan ay kumangusap ka sa kanyang buhay. I-bless mo po siya. Pagpalain mo. Lord, O God, mangusap ka. Kapatid na hindi mo kayang paglinawin. Ikaw ang magbigay linaw sa puso niya isipan. Ang bata nito, pagpalain mo po, Panginoon. Bigyan mo ng pag-ibig sa iyo, dakilang Diyos. Lord, O God, tulungan mo po, Panginoon, mga kapatid. Mangusap ka sa kanila. Mga bagay dito, kaya mo mangusap, ikaw ang mangusap ng God. Pagpalain mo sila, pususin mo ng kalimutan. O, ang magandang kinabukasan, samahan mo sila sa kanilang buhay, O God. In Jesus' name. Yes, Lord, O God, in the name of Jesus. God, pagpalain mo ang iyong anak, mangusap ka sa buhay mo. Yes, O God, in Jesus' name. Yes, amen. Tayo na kami tumayo. Gawin na natin ang Panginoon. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Lord of God, hallelujah. Ang kabutihan ng Diyos. Yes, please, Ama. Ika'y tapat sa ang buhay. Ika'y mabuti magpatay. Lahat kabutihan ng Diyos. Once again, may tapat. Ika'y tapat sa buhay. Yes, Lord, nananatiling ang tapat. Ika'y mabuti magpatay. Lahat hanggat ako ay mabubuhay. Awinin ko kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. For the last time, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Minsan pa ang kabutihan natin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord of God. Hallelujah. Salamat sa iyo, Lord of God. Wala akong tanungan, O God, para sila makatiwalain sa iyong salita. Mangusap ka sa kanilang buhay, dakilang Diyos. God, marami pong salamat sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God.